Alright mga guys, no? So nandito naman tayo sa ating YouTube channel, no? Para magbigay ng reaction video. So ito meron bibigyan nating reaction ito. May balita dito na mainit na balita, no, tungkol sa West Philippine Sea. Ito, may pamagat na ang United States magtatanim na ng bomba sa West Philippine Sea. Ang China na alarma na. Ayun so nakakatakot na to, no? Talagang naghahanda na talaga ang United States, ang Amerika para sa nalalapit na na nalalapit na digmaan Talagang naka-ready talaga para sa China. Kaya nga yung China na-alarma na eh. So talagang nakakatakot to, no? So itong bibigyan natin ng itong bibigyan natin reaction ng reaction video, no? So itong na to galing kay Echo Please paki-subscribe sa kanya kay Echo. Okay? And also wag niyo kalimutan syempre mag-like and subscribe sa ating YouTube channel syempre, no? Bago tayo mag-umpisa. Sige, umpisa na natin at bigyan na natin ng reaction to, no? Okay? Nitong linggong ito, maraming mahalagang pangyayari ang naganap kaugnay ng tensyon sa West Philippine Sea. Isa sa mga kapansin-pansin ay ang pagdating ng Estados Unidos, Japan at Australia sa ating mga karagatan. Kasama na ang pagtutol ng dating pinuno ng NATO para sa pagiging miyembro ng Pilipinas. Yun. At kamakailang pagbisita ni Pangulong Marcos sa United States upang makapag-usap sa mga lider ng Hapon at Amerika. Kahit na nararamdaman ng China na lumalaking pagkakaisa laban sa kanila, nananatili silang matibay at nagpadala pa ng mas maraming kanilang mga barko. Hindi lamang sa Pilipinas, kundi pati na rin sa Hapon. Bukod dito, hindi rin naag-atubiling magplano ang Estados Unidos na lalong nakapagpapagalit sa China. Hindi mapag-aalinlangan na ang Hapon, Estados Unidos at Pilipinas ay tunay na naghahanda para sa anumang mangyayari sa pagitan ng China at mga bansa sa Indo-Pacific region. Isa sa ulat mula sa website ng Starstream ay nagpapahayag ng plano ng Estados Unidos na ilagay ang kanilang mga bagong develop na mga missiles, posible sa iba't ibang bahagi ng rehiyon sa Indo-Pasipiko. Nako Talagang nakakatakot to mga guys, no? Itong pinaplano ng Amerika, no? Magtatanim talaga sila ng bomba, ng mga missile sa West Philippine Sea. Kaya nga itong China na to, itong mga Chekwa na to, no? Talagang naalarma na, no? Talagang nagkukumahog na sa takot siguro to. So biro mo naman nakaplano na para magtatanim sa West Philippine Sea. So, pero walang detalye kung paano itatanim. Ayun ang sikreto doon ng Amerika. Okay, so diretso pa natin. Ang mga pag-uusap sa pagitan ng hukbong armadong Estados Unidos at Hapon ay kasama ang mga plano para sa paglalatag ng mga bagong sistemang missiles. Ayon kay General Charles Flynn, tinatago nila ang mga detalye ng mga sistemang missiles nito. Ngunit tinitiyak nila na mga missiles ay may long-range precision. Yun. Isa sa mga nag-trigger sa hukbong armadong Estados Unidos sa plano na ito ay ang patuloy na tensyon sa pagitan ng Taiwan at China, pati na rin ang mga ating tungtunggalian sa mga Chinese sa ating bahura. Alam mo ba na noong nakaraang taon pa, may mga plano na para sa Estados Unidos na magpadala ng mga missiles sa rehiyon ng Indo-Pasipiko, kasama na ang Tomahawk missiles. Sa mga diskusyon nito, iba't iba ang mga sistemang sandata ay tinutukan din, tulad ng mga missile launchers tulad ng Typhoon launcher at espesyal na ginamit para sa SMX at Tomahawk missiles. Yan ang lalakas. Ang lalakas ng mga missiles na ipapadala sa West Philippine Sea, no, ng Amerika. Kaya yari talaga itong mga Chekwa, no?
Banggit din nila na mayroong hypersonic capabilities ang sistemang ito na kayang maglakbay ng 5 beses ang bilis ng tunog. Yun. Binanggit din ni Flynn na ang bagong sistemang missile na ito ay may pinatibay na kakayahan ng pag-atake, pag-neutralize, pag-suppress, at pagsira ng mga target para sa mga indirect fires. Yun. Alam din natin na maliban sa India, Russia, Iraq at North Korea, isa sa mga pangunahing tagapag-develop ng missiles ay ang Estados Unidos. Yun. Bagamat hindi direktang binanggit kung saan ito ilalatag, ang kanilang target ay ang rehiyon ng Indo-Pasipiko. Yun. Ayun maliwanag no. Hindi nila sinasabi kung saan sila magtatanim ng mga missiles. Siyempre, sikreto yan, mga military operation yan eh. So, pero talagang ayun, talaga ang plano ng United States na magtanim ng mga missile diyan sa West Philippine Sea. Hindi lang sa West Philippine Sea talaga, no? Pati sa Indo-Pacific. So talagang ganyan kalakas, ganyan katalino ang Amerika no, pagdating sa digmaan. So kaya nga itong mga Chekwa na to, no? Talagang ewan na, malilit ang mga utak nito mga Chekwa na to, no? So kaya nga once na naghanda ang Amerika, no, siseryosohin talaga sila niya na kaya nga itong aggression ng China sa West Philippine Sea, sigurado yan, ano na yan, kakalma yan pag once na natakot sila, no. So kaya nga abangan natin sa susunod na resupply mission kung talaga mag-aggression pa sila o mambobomba pa sila ng water cannon nila. Sa mga nakaraang linggo, ang agresyon ng China laban sa Pilipinas ay naging matindi na humantong sa malawakang suporta para sa Pilipinas mula sa ibang mga bansa. Nagpahayag sila ng tulong laban sa China kasama ang Estados Unidos, Australia, Japan at India. Yun. Mula noon, medyo bumaba na ang mga aksyon ng China sa kanlurang bahagi ng dagat ng Pilipinas. Ngunit hindi ito nangangahulugan na sila ay umalis na mula sa ating mga bahura. Gayunpaman, alam mo ba na ngayon ay humihiling na ang China sa Pilipinas? Sila ay nagmamakaawa sa atin na iwasan ng karagatang pag-aawayan at pagkawala ng buhay. Ayun nakikiusap na ngayon ng mga China na pag-usapan. Pag-usapan bakit pag-usapan at sabi nila at tigilan na, parang ganun bakit sila no panay ang bomba nila sa mga ating mga Philippine Coast Guard, no, inaangkin nila hindi sa kanila, no, kaya nga yung mga ibang bansa naawa sa atin, tagang full support sa atin, kaya nga so kailangan itong mga China na to kumalma. Once na gumawa uli sila ng mga action na di maganda, doon na makikita ang pangil ng mga ng ating mga kakamping bansa, no, ng malalakas. So okay, diretso pa natin. At igalang ang katotohanan na sa kanila ang kanilang mga inaangkin. Gayunpaman, hindi epektibo ang mga pakiusap na ito sa Pilipinas. Ang ating Pangulo at kalihim ng tanggulan ay magtatatag ng hindi pagtupad sa mga panlilinglang at propaganda ng China. Mukhang wala nang makakapigil sa mga plano para sa protektahan ang Southwest Philippine Sea. Kabilang mga sumusunod na mga kasunduan sa depensa ng karagatan sa iba't ibang makapangyarihan na bansa. Alam mo ba na patuloy pa rin na nagpapahiwatig ang Ministry of Foreign Affairs ng China sa mga open speeches na ang Pilipinas ay pinalalabaw ang katotohanan tungkol sa papel ng China. Itong mga China na to, no, ang labong kausap, no. Sila patuloy ang parang kawawa, no. Samantalang sila nga ang nang bubuli, no. Sila ang nananakop sa ating sariling teritoryo, yung exclusive economic zone ng Pilipinas. Pumapasok sila
binobomba yung mga ano natin, mga Philippine Coast Guard, mga resupply. Tapos sasabihin nila na sila mga biktima. Malabo yun, no? Sinasabi nilang habang ang Pilipinas ay nag-aakusa sa China ng pananakot sa West Philippine Sea, sa katunayang ay ang Pilipinas ang nangangalakal na banta sa mga pamamagitan ng iligal na paglalagay ng mga puwersa sa ating mga bahura. Tulad sa Nasha Cundao, mas kilala bilang Spratly Island. Bukod dito, idinagdag ng kanilang tagapagsalita na maaga pa para sa China na humiling sa Pilipinas na itigil ang paghahanap ng tulong mula sa mas malalaking bansa sa mga tunggalian na hindi dapat sila kasangkot. Binalaan nila na kung magpapatuloy ang Pilipinas, baka tayo ang magiging magdadala ng panganib sa ating sarili. Ayan na naman, no? Ayan na naman, ha? Puro banta-banta lang naman to ng mga China na to, no? No, puro banta lang naman. Hanggang water cannon lang naman, pero pagdating ng mga kalyado natin nagjo-joint patrol nagsisitakbuhan naman. Inimok nila ang Pilipinas na itigil ang pagbaluktot sa tunay na sitwasyon kung saan ang China ay umano ay ginagampanan ang papel ng kontrabida. At iminumungkahi na sila ay nag-uugnay ng mga bansa sa Timog Silangang Asya. O kita mo yung China na to, no? Sila paraw ang yung biktima, no? Baliktad talaga tong utak na to ng mga Chekwa na to. Nakakabwisit. Upang mapanatili ang kapayapaan sa ating rehiyon. Ano ang iyong opinyon sa saloobin ng China ukol sa pangyayari sa West Philippine Sea? Ilagay ang iyong komento sa ating comment section. Ang mga relasyon sa pagitan ng China, Estados Unidos at Pilipinas ay komplikado at maraming kadahilanan kung bakit may mga tensyon sa pagitan nila. Unang-una na sa pagitan ng China at Estados Unidos, may mga alitan sa issue tulad ng pangingikil sa kalayaan sa pandaragkat sa South China Sea, kung saan may mga territorial na pagtatalo. Ang Estados Unidos ay sumusuporta sa mga bansa tulad ng Pilipinas na may mga theoretical Ito nga. Yung China nga lang nang gugulo sa West Philippine Sea. Kung papansinin nyo, no, di ba? Sila lang na agresibo sa West Philippine Sea. Tapos babalik ta rin nila na sila pa ang pabebe. Wawa. Sana all. Sa rehiyon at nananatiling nagpapadala ng mga military vessels para sa freedom of navigation operations. At kinakalaban naman ang China. Sa pagitan ng China at Pilipinas, ang tensyon ay pangunahing dulot ng territorial dispute sa South China Sea. Ang Pilipinas kasama ang iba pang mga bansa sa rehiyon ay nag-aangkin ng ilan sa mga bahagi ng South China Sea na sinasaklaw naman ng 9-dash line ng China. Ang mga aksyon ng China sa pagpapalakas ng militarisasyon at pagtatayo ng mga instruktura sa mga isla at bahura sa South China Sea ay nagdudulot ng alalahanin sa seguridad at soberanya ng Pilipinas. Bukod pa rito, mayroon ding mga aspeto ng geopolitika, ekonomiya at ideolohiya na naglalaro sa relasyon ng tatlong bansa. Ang pagtaas ng impluwensya ng China sa Asia-Pasipiko, lalo na sa pamamagitan ng kanilang Belt and Road Initiative, ay nagdudulot ng pag-alala sa Estados Unidos sa kanilang rehiyon. Sa Pilipinas naman ay mga issue na pang-ekonomiyang interes kasama na ang mga pautang at investment mula sa China na maaaring nagtataas ng kanilang dependensya at limitasyon sa panlabas na pagpapasya. Sa kabuuan, ang tensyon sa pagitan ng China, Estados Unidos at Pilipinas ay nagmumula-mula sa mga komplikadong issue tulad ng territorial dispute, geopolitika at ekonomiya. At ilan lamang yan sa mga impormasyon patungkol kung bakit ang United States ay magtatanim ng bomba sa West Philippine Sea at kung bakit naman naalarma ang China. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mag-share, like, comment ka na rin sa ibaba.
Okay mga guys, so tingnan nyo naman na ang China talaga napaka-kontrabida talaga no sa buong mundo. Alam nyo naman ang China napaka-agresibo talaga no. Na sila ay nagpapalawak ng mga teritoryo nila. Actually marami talagang kalaban tong ano no, itong China no sa mga border na kanilang bansa, ang India, katulad yan, India. Halos sasakupin din nila yung isang teritoryo doon ng China. Gusto rin sakupin ng China. So, may tension din sila sa India. So, marami silang kaaway, no? Sa lahat ng nakapaligid ng bansa sa kanila. Isa yung Pilipinas, Malaysia, Indonesia, Taiwan, ayan, Japan. Mga nakapalibot sa kanila. Pag di pa siya natakot yan, sa dami niyan, durog siya diyan pag pag nagkagera, di ba? Yari talaga. Talaga ito mayabang to ng mga Chekwa na to eh. No, okay. Kaya nga ang United States magtatanim ng bomba. Yan para lusawin na yung mga mayabang na incheck na to, no. Kaya pero hindi sinabi kung saan sa West Philippines Sea tsaka sa Indo-Pacific kung saan magtatanim ng bomba talagang na malakas na depensa yon o pang-opensiba, yari ang China. 'Di ba? So okay no, hanggang dito na lang tayo mga guys. So kung nagustuhan niyo yung ganito mga video, reaction video, please like and subscribe na lang muna bago tayo magtapos, okay?